أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, ayyaman ma'dudat. Sinabi niya ito sa Surat Al-Baqarah ng kanyang binanggit ang aya sa pag-aayuno o sa buwan ng Ramadan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ayyaman ma'dudat o mga araw na bilang lamang. Para bang gusto sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang Ramadan ay iilang araw lang, kakaunti lamang. At napapansin natin ito kadalasan pag Ramadan, marami sa mga nag-aayuno ay marahil dumarating sa panahon ng paghina ng kanilang katawan o pananampalataya marahil sa pagtupad ng kanilang mga pagsamba. At nais nating maging instrumento ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo bawat isa, para maging dahilan ng paglakas lalo ng ating mga kapatid ngayong buwan ng Ramadan. Amin insyaAllah. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mayroong hadis, kanyang sinabi na inulat ni Sa'id bin Zaid radiyallahu anhu, qal, أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول. Itong si Sa'id bin Zaid, sinabi niya, ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah. Katotohanan na siya ay aking narinig na nagsasabi, asharatun fil jannah, na merong 10 na sila ay nasa paraiso. An-nabiyyu fil jannah, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa paraiso. Kasunod, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah, wa Sa'ad ibn Malik fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Walau syi'ta lasammaytul ashir, at kung gusto pa ninyo ay babanggitin ko pa ang pang-10. Faqalu, man huwa? Sinabi ng mga kausap niya, sino siya? Fasakata, siya ay tumigil panandalian at sinabi niya, huwa Sa'id ibn Zaid. Ito, mga kapatid sa Islam, ang binanggit natin, mga pangalan ng sahaba, kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang pagkakataon na mga pangalan na ito ay sa paraiso, sa Jannah. Ang ilan sa kanila nakilala na natin at insyaallah tinatawag silang 10 mubashirin. Subhanallah, kung meron man karangalan sigurong maaring makuha o titulo na maaring makuha ang tao dito sa mundo, wala nang hihigit dito. Pag sinabing ikaw ay nabalitaan sa paraiso, at ito ay usap-usapan sa pagitan ng mga sahaba. Sapagkat lahat sila naniniwala, lahat sila nananampalataya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subalit ang propeta sallallahu alaihi wasallam may inangat na 10 mula sa kanila at sinabing sa paraiso. At ito ay sinasabi nating kabilang sa pagbibigay na mabuting balita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa sa kanila, kaya ko binanggit ito, ay para lumaki yung ating interest na sila ay makilala. Nako niyo. Kasi, ano bang ginawa nila? Bakit sila nasabing nasa paraiso? Para inshallah magsilbi itong pattern sa isang Muslim na yung buhay nila, pag kinilala mo, ito gusto ko itong tularan, itong taon to. Bakit? Kasi taga-paraiso na yan eh. Nakuha niyo yun? Hindi yung kung sino-sino ang sinusundan ng mga Muslim ngayon, wallahu musta'an. Kabilang sa kanila si Talha ibn Ubaidillah. Hindi siya common, no? Pero kabilang siya doon sa 10. Inshallah, kilalanin natin siya ng, katulad ng sinasabi ko lagi, kapiraso mula sa kanyang buhay.
Anong meron si Talha at nakasama siya sa mga 10 mubashirin bil Jannah? Siya ay 15 years old nang ang revelasyon ay dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ilang taon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang dumating ang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? 40 years old. Minus 15. Yun ang edad niya. Inshallah, hindi tayo magkamali. Binata siya at mayamang pamilya, mula sa prominenteng pamilya. Lagi ko itong binabanggit dahil may misconception dito mga kapatid sa Islam. Sinasabi nila na yung mga yumayakap lang sa Islam ay yung mga alipin at mahihirap. Pero ilang araw na tayo nag-aaral at pang-10 na ito, halos lahat ng mga binabanggit natin ay puro mga, sabihin natin to, elitista nung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maliban sa ilan na tulad ni Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, pero ang karamihan sa kanila, mga mayayaman. Kasi may misconception dito, sinasabi nila na pag ang isang propeta ay nangangaral, ang sumusunod sa kanya ay ang mga mahihirap, pero hindi sa pagkakataong ito o sa paraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madalas siya mag-travel dahil sa kanyang business. Siya ay Quraysh. Sa isang sura na maigsi, li'ila fi Quraysh, bismillahirrahmanirrahim, li'ila fi Quraysh, katangian nila ito na pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtatravel ika sila ng tag-init at taglamig para sila ay mangalakal. So isang beses nang siya ay nagbabiyahe, siya ay nag-stop over at kadalasan nila itong ginagawa. Kung matatandaan nyo, nung nag-aral tayo ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dito sa parte ng Sham, tinatawag natin sa Sham, ay merong lugar ng mga Kristiyano at meron dong moske sa Basra na naghanap sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nung bata siya. Natatandaan nyo yun siguro kung sa talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumaan si Talha dito, stop over, siya ay nagninegosyo. At tinanong nitong monghe na ito, sino ba ika sa inyo ang taga-Makkah sa Quraysh? Sinabi ni Talha, ako ay taga-Makkah. Sabi niya, ng monghe na ito, Christian monk, eksperto sa kasulatan. Sabi ng monghe na ito, nagpakilala na ba ang sugo ni Allah, ang propeta, ang bagong dating na propeta? Sabi niya, hindi. Tinanong niya, sino ba yung bagong propeta? Ang sabi ng monghe na ito, siya ang anak ni Abdullah at anak ni Abdul Muttalib. At nakilala siya ni Talha dahil yun ang tinutukoy ay si Ahmad, ang palayaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi sa ulat na bumalik agad siya ng Makkah at pagbalik niya ng Makkah, dahil kinancel niya yung trip niya, parang may big deal na nangyari doon dahil sinasabi nitong monghe na ito na mayroong nagpakilalang propeta. Pagbalik niya sa Makkah, tinanong niya yung pamilya niya, nung wala ako, nasa travel ako, meron ba nangyari dito? Ang sabi ng pamilya niya, wala, maliban siguro sa isang kay Muhammad na sinasabing siya ay propeta. Subhanallah. Yung sinasabi ng monghe, eksakto, tama doon sa kasalutan na nangaganap nga sa Makkah. Ang ginawa niya ay pinuntahan niya si Abu Bakar radhiyallahu anhu at kinausap niya, ano ang tungkol ika kay Muhammad? Totoo ba? Ang sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, si Muhammad ay sugo ni Allah, siya ay nagtuturo sa atin na hindi maniwala sa mga nakagisnan natin pagsamba sa rebulto. Subhanallah. At anong ginawa mo? Tinanong ni Talha. Ang sabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ako ay sumunod na sa kanya. So silang dalawa ay nagpunta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at si Talha ay nagpahayag ng kanyang pagiging Muslim. Okay. Siya ay pang-8 sa mga unang naging Muslim. Subhanallah, karangalan na ito. Unang 8, hindi pa nagiging 10 yung mga Muslim. Siya yung pang-8, pumunta siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasama niya si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at naniwala siya sa turo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito na. Sinasabi natin basta mga unang nag-Muslim sa Makkah ay dadanas ng kahirapan. Ang unang taong tumutol sa kanya ay ang kanyang nanay na si Sa'ba. Subhanallah. Si Sa'ba bint Hadramain. Ito ay galit na galit sa kanya dahil si Talha ay hinahanda niya na maging isang pinuno ng Quraysh. Bata pa si Talha ay mayaman na.
mula sa magandang pamilya, at merong personalidad. So ang pangarap sa kanya ng kanyang nanay ay mataas. At pinigilan siya, bakit ka ika naniniwala diyan? Katulad ng mga iba na pinipigilan ng kanilang pamilya pag nagmumuslim. Humingi ito ng tulong sa kanilang kamag-anak na si Naufal ibn Khuwailid. Pamilyar ba sa inyo yung Khuwailid? Kapatid to ni Khadija radhiyallahu anha na asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So humingi siya ng tulong diyan at pinipigilan niya, huwag ka magmuslim, malaking pangarap namin sa iyo, hanggang sa umabot sa pisikal na sinasaktan si Talha bin Ubaidillah. Maraming ulat, pero tingnan natin itong isang ulat na kung paano siya saktan. Tinali ang kanyang dalawang kamay sa likod ng kanyang leeg, hanggang siya ay kinaladkad hanggang Safa, at tinuro sa mga tao na ito ay kung sumunod kay Muhammad, sino mang gustong saktan siya ay malaya. Kita niyo yun? Tinali sa leeg, kinaladkad, dinala sa Sapa, yung bundok sa Makkah, yung Sapa, at pinagbabato siya ng tao doon. Wallahu musta'an, ito ay dahil sa frustration nung nanay para sa kanya. Tingnan nyo, ang katwiran niya, hindi pwedeng magkamali ang paniniwala ko kay Muhammad. Bakit? Dahil yung monghi yun, wala siyang motibo para magsinungaling. Pangalawa, si Muhammad sa Makkah ay kinikilalang Sadiqul Amin. Siya yung matapat na mapagkakatiwalaan. Bakit pagdating niya ng 40 years old, pangalawa yung katangian ni Muhammad, at pangatlo ika niya, nang narinig ko siyang magsalita at nangaral, kumbinsido ko. Ito si Talha. Kung ganon, hindi ako aalis sa pananampalatayang ito. At nagpatuloy ang pagpapahirap sa kanya ng kanyang tribo o angkan. Naalala ko lang, ngayon, maraming magulang malaking pangarap sa kanilang mga anak. Nagsisikap, pag panahon ng pasukan, taghirap daw dahil nangungutang yung mga magulang pantuition, matustusan o college. Napakalaki ng gusto nila makita sa kanilang anak, maging abogado, maging pinuno, maging doktor. Pero hindi ganito yung ating pangarap para sa ating anak sa pananampalataya. Binabanggit ko ito bakit? Sana mga magulang maging balanse tayo. Kung gano'n natin sila gusto maging quote-unquote professional, ay sana ganun din natin sila kagusto na maging tagasunod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Mga kapatid sa Islam, sabihin natin ito, ang pinakamalaki marahil na tagpo sa buhay ni Talha bin Ubaidillah, o sabihin natin highlights, ay ang digmaan ng Uhud o labanan ng Uhud. Pag tinatanong mo yung mga sahaba, kasama nila si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ano ang tungkol sa Uhud? Ang sasabihin nila, ito ay laban ni Talha. Marahil, kaya siya, inshallah, nabigyan ng napakataas na karangalan sa Islam dahil sa pagkakataong ito. Ano yon? Ano ba meron sa digmaan ng Uhud? Ibibigyan ko kayo ng preview. Ang digmaan ng Uhud ay sumunod sa Badar. Tama? Naalala nyo, inshallah? Ang digmaan ng Badar, nanalo ang mga Muslim ng sobrang napakalaking pagkapanalo. Kaya tinatawag itong digmaan Ghazwatul Badar al-Kubra. Napaka-importante nito sa pag-aaral ng kasaysayan ng Islam. Kung wala yung Badar, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nagdua siya, Ya Allah, pag natalo kami dito, hindi ka na masasamba sa lupa. Ganun ka-importante yung Badar. At sumunod rito, naghanda ng malaking sundalo ang Quraysh at bumalik. At sila ay nagtagpo sa lugar na kung saan nandun ang bundok ng Uhud. Okay? So nakaporma na ang sundalo ng Quraysh, ang mga musyrik, ang mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga sundalo ng mga Muslim. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay naglagay ng mga sundalo sa bundok, sa Uhud, sila yung mga archer, tagapana, na ang instruction sa kanila, huwag aalis dyan. Nananalo na ang mga Muslim. Subhanallah, tingnan nyo ha. At nung nananalo na yung mga Muslim, ang ilan sa kanila dumampot na ng mga ganima, yung mga masasamsam na pakinabang sa digmaan. Nakita nung mga nasa bundok, yung mga binili na huwag kayo umalis dyan. Nagbabaan ang mga archer na ito, pagbaba nila,
hindi nila alam, meron pang isang grupo na nanggaling sa likod sa pumumuno ni Khalid bin Walid. Hindi pa siya Muslim noon. Inshallah, makikilala natin siya sa mga susunod na gabi. Dumating ang tropa ni Khalid bin Walid na pag-aakala nilang sila ay panalo na, nanggaling sa likod at dito nanghina ang puwersa ng mga Muslim dahil sila ay na sandwich. Bakit? Dahil yung mga archer bumaba. Pero kung hindi sila bumaba, mananatili silang bantay sa taas, hindi makakapasok ang puwersa ni Khalid bin Walid. Nakikita nyo kahit walang mapa, no? Napipicture out nyo. Okay, pagbaba nila, sumigaw ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na buksan siya. Bukas. Open. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino ang magtatanggol at magpapapipigil sa mga musyrik papunta sa akin? Dahil nanganib ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumayo itong si Talha. Sabi niya, ako ya Rasulullah. Pero sabi niya, hindi, dito ka lang. At nagsipagsugod roon ang mga Ansar, mga taga-Madina. At halos sila lahat mga nangaubos. Yung mga unang pumrotekta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mga taga-Madina, mga Ansar, mga Muslim. Hanggang sa ang natira, subhanallah, ay si Talha bin Ubaidillah na pinagtanggol niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi na nahiwa o naputol ang kanyang kamay o palad at nagtamo siya ng 70 na tama sa sandaling yon para mailigtas ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang katotohanan, inabot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sumigaw yung mga tao, si Muhammad ay patay na at nagdiwang na yung mga musyrik. Pero hindi nila alam, si Talha ay pinroteksyonan siya at halot si Talha ay mamatay dito sa pagkakataon nito. Radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng sahaba, pag pinagkikwentuhan, pinag-uusapan ng Uhud ay nahihiya kay Talha dahil sa kanyang kabayanihan dito sa pagkakataon na ito. So subhanallah, sana yung mga tapang ng Muslim nagagamit sa tamang paraan. Ito si Talha, kung gusto mo ng tapang, ayan, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahit sino siguro nasa ganitong pagkakataon, ay karangalan na maglingkod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at itaya ang ating buhay sa napaka-importante o napakahalagang pagkakataon nito. Tinawag si Talha na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ash-shahidul hayy. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Siya ang shahid na buhay. Subhanallah. Ash-shahidul hayy. Buhay pa, pero tinuring na siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na shahid dahil sa pagtatanggol niya ng buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, sinasabi natin na si Talha ay kabilang din sa mga mayayaman na sahaba. Pero tingnan niyo ang kanyang ugali. Gusto kong bigyan to ng diin, kung ang pinag-uusapan ay bilang ng naibigay o naiambag sa Islam, yung dami, walang makahihigit kay Uthman bin Affan. Nalaman natin yon. Pero yung tinatawag na porsyento, kasi meron taong nagbibigay kahit wala siya. Halimbawa, ang ari-arian ko lang ay 3 sakong bigas at ibinigay ko yung 2 kalahating sako lang sa akin. Pero meron namang isang mayaman na ang kanyang ari-arian ay 20 sakong bigas, ibinigay yung kalahati, yung 10, lumalabas, mas malaki yung binigay niya kung ang pag-uusapan bigas. Pero kung ang pag-uusapan porsyento, mas malaki binigay nung 2 kalahating sako ng bigas. Naintindihan niyo ako? Bakit? Dahil ang meron na, konti lang ang ari-arian niya. 3 lang. Binigay niya yung 2.5. Si Abu Bakar, si Abdurrahman at itong si Talha ay ibinibigay talaga nila kung anuman ang meron sa kanila. Merong isang tagpo, dumating ang kanyang kalakal ulit. Ito ay usong-uso sa mga sahaba. Ito naman yung negosyo nila noon mga ngalakal. At yung kalakal niya ay merong halagang 700,000 dirham. Sinabi natin yung dirham ay gold coins. Nung dumating yan, nung gabi, so ari-arian niya yun, parang nanalo siya sa isang deal o meron siyang kalakal na malaki. Ibig sabihin, nagtagumpay siya sa isang uri ng negosyo. Nung gabi na yun, siya ay balisa. Hindi siya mapakali. Nilapitan siya ng kanyang asawa at sinabi, ang asawa niya ay si Kulthum bint Abu Bakar radiyallahu anhu. Anak ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Lumapit sa kanya. Sabi niya, meron ba akong nagawa at ikaw ay balisa?
Masya Allah. Tingnan niyo, bumaling siya sa kanyang asawa at sinabi niya, napakabuti mong babae. Bakit? Dahil konti lang talaga yung gagawa nun mula sa mga asawang babae. Huwag niyo akong pagkamalian, ha? Dahil ang isang lalaki, pag siya ay nabalisa, konti yung lalapit sa kanya, ako ba yung dahilan kaya ka nagkakaganyan? Nakita niyo yun, na-appreciate niyo ba yung katangian na yun? Inshallah, sana maintindihan ako ng mga kababaihan na sila yung tumutulong sa kanilang asawa para mapagaang yung kanilang pakiramdam. Ang sabi niya, hindi, napakabuti mo pero hindi ikaw yung dahilan. Ang dahilan, sabi niya, natatakot ako kay Allah at may ganito kong kalaking ari-arian. Subhanallah. Itong ari-arian na to, ang tao, alam nyo, pag nararamdaman niya, pag malapit na siyang bumalik kay Allah. At pag malapit ka nang bumalik kay Allah at alam mong maraming itatanong sa iyo si Allah, magiging mabigat yun sa iyong puso. Iyan ang sinabi niya sa kanyang asawa. Sabi ng kanyang asawa, kung gusto mo, ipamigay natin to bilang sadaka. At ganun ang ginawa nilang buong gabi, iniripak nila, hinati nila, nagkaroon sila ng listahan at kinaumagahan nun yung 700,000 na halaga na dirham ay binigay nilang sadaka sa mga Muslim. Masya Allah. Pag pinag-aaralan ng mga buhay ng mga sahaba, hindi maaalis na pag-usapan ang kanilang pagiging galante o mapagbigay. Ito marahil malaking katangian ng tunay na mananampalataya. Intindihan niyo ako? Ngayon, sa panahon natin ngayon, ang mga tao animoy nauubusan, nagkukumahog para makuha ang laman ng dunya. Kaya napakasarap kung tayo ay nabuhay nung panahon ng mga sahaba, na kung saan yung mga ari-arian ay parang ipinamimigay nila talaga. Ito yung pananampalataya na mataas. Inshallah na sana matutunan natin sa mga buhay ng mga sahaba at mataglay natin, maisabuhay natin at inshallah ibilang tayo ni Allah sa mga taong magkakaroon ng gatong katangian na inshallah biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mataas na pananampalataya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.